Okay, so good morning mga Dabawenyo, mga Hagala, shout out, good morning mga taga Luzon, Visayas and Mindanao na nanonood ng aking vlog. So yun na nga, di ba, nabanggit ko naman sa isa kong vlog kanina doon sa may Coastal Road, Coastal Bridge, na ako nga ay tutulak sa Maynila. So mawawala ako ng 11 days dito sa Davao, sa mahal kong Davao City. So ako muna magliliwaliw muna, no, for 11 days lang din naman. Pero syempre ang Davao City kasi kapag gumagawa, may mga tinatrabaho sila, consistent talaga yan sila, no? Laging tuloy-tuloy yung trabaho, continuous. I don't know kung may mga proyekto ba silang medyo nakabinbin. I don't know. Kung meron man mga Hagalang nanonood dyan ngayon, so name it, no? So the comment box is open, no, for you to comment. So yun, bali titingnan ko muna din tong bago aalis. Titingnan ko tong Oyanggoren or Ramon Magsaysay Avenue na siya ngayon, previously known as Oyanggoren. Titingnan ko yung ating underground cabling system dito, kung kumusta na ba yung kanyang development, tapos kung siya ba ay malapit nang mag-open. Kasi nung huli kong punta dito, nung binag ko tong underground cabling, like siguro mga 2 months ago or 1 month ago, siya ay meron na siyang parang nasa 67% ang kanyang completion. So ibig sabihin 67, so meron na lang natitirang 33% na lang, no, yung buuin para maging 100% complete at ma-enjoy na natin yung head wires no more, no, or spaghetti no more, or spaghetti, wala nang spaghetti wires na makikita natin sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Avenue. So ito po yung phase 3 ha, kasi phase 1 is San Pedro Street, phase 2 is Imrecto, phase 3 is itong Ramon Magsaysay Avenue, and phase 4 hindi ko pa alam, pero yun na nga, puro lang sabi-sabi na yan na nga Quirino Avenue. Sabi-sabi lang, so hindi pa siya final. I don't know kung pwedeng mag-Quirino Avenue, pwedeng mag-GP Laurel, whatever, basta meron pang phase 4 after nitong Ramon Magsaysay. So good thing, after 1 month yata tayong nag-vlog dito, or 2 months, or 1 month, sabi ko na lang mga 1 month no ago. So that was 67% ang completion, or yung kanyang progress, no, 67% complete. Kumbaga yung yung pagbabaon ng paghuhukay at pagbabaon ng mga cables is nagawa na. So tingnan natin ngayon. Basta pagkabalik ko dito after 11 days, malay natin baka opening na siya, like magsisimula ng buksan, no, yung ating Ramon Magsaysay Avenue na wala nang head wires, wala nang spaghetti wires or spaghetti look-alike na mga wiring sa itaas, sa overhead, no, mga overhead wires. For example, nung nagliwaliw ako, nagagala ako, 'di ba, ng 1 buwan mahigit. In the moment na binuksan yung yung Coastal Road sa Davao, yung Junction 1, wala ako, hindi ako present, kaya ayun, 'di ba? Hindi ko na witness talaga, hindi ako naging parte ng history sa pag-inaugurate sa opening ng Junction 1 ng Coastal Road sa Davao. So, I don't know, sana pagbalik ko dito, maabutan ko to na magbukas itong si Ramon Magsaysay Avenue, spaghetti wire no more, or wala nang mga head wires overhead, di ba? Puntahan natin, lakad-lakad tayo daw. Lalakad ba natin o sasakay tayo ng multika para nakakapagod maglakad. What is 13 pesos? What is 13 pesos? Para ma-save yung natin, yung ating pagod. Okay din naman maglalakad-lakad kasi exercise din naman yung ehersisyo. Hindi ko alam kung kasama to natatanggalin, no, yung mga head wires na yan. Tsaka to. Sana tanggalin din yan. Isasama siya sa Ramon Magsaysay Avenue underground cabling. Ito wala problema kasi hindi naman to kasama sa Ramon Magsaysay kasi sa na to, sa Quezon Boulevard or Boulevard kahabaan. Okay, walk. Nice. Chinatown. Simple lang si Davao, no? Simple but terrible. Simple pero rock. Sakit na ito,
Ayun ha, nakita niyo yung ano, yung lugar kung saan may mga spaghetti wirings pa. Marami pang mga overhead wires na makikita. So, siguro mga weeks, no? After this vlog, may ano na to, may development ulit. O di kaya ibubuksan na talaga to, no? Basta magugulat na lang tayo na wala na siyang ano, wala na siyang mga kable sa itaas. Overhead. As of now, sige, enjoyin muna natin ang lugar na may mga ganyan pa nakasabit na. Takot pa dyan ang mga aswang manananggal, lumipad, baka sasabit. So ang galing lang kasi si Davao City meron talaga siyang sapat na pera, no, na magagamit para pagagandahin ang lugar. Oh, panahon na rin para pagandahin yung ano, yung syudad. Ito ba yan, no? Shout out dyan. Sino bang mga nanonood dyan ng mga matatalino, no, tungkol dito? Ito bang mga ginagawang proyekto sa Davao is ano siya? LGU budget, no? Local budget pa siya or sa city government budget or sa national? Paki-comment nga dyan kung may mga ano dyan, alam, no? Dito na area, wala ka nang makikita ng ano, no, wire sa gilid. Unlike sa kabila, tingnan natin ha, yun, kita mo yan, di ba? Parang may linings, may mga sa gilid. Dito naman na area, wala na. Diba? It's indication, mga kagala, na tuloy-tuloy, no? Consistent. Dito na area sa may right side natin, wala tayong nakikitang mga wirings, no. Sa kabila lang meron. Yan, o, yan, mga sakot-sakot ba, mga spider webs. Dito na area, wala na, flawless na. Galing, no? Tapos darating yung time talaga na ano, yayaman pa, lalago pa, lalo pa na ng pandemic, no. Siyempre metropolitan, pag once na magiging metropolitan na yung isang syudad, no, tuloy-tuloy na yan. Basta wag lang talagang magkaroon ng sakuna like mga dilubyo, mga bagyo. Isa talaga yan sa pinakamalaking problema na harapin ng isang metropolis city, metropolis state. Kasi billions ng mga ari-arian and infrastructures ang mawawala, no, madadamage. So yun na, no, at least malay natin na ito pala ay ready to, ano na, no, malapit na talaga itong matapos. Hindi ko pa lang alam ngayon, hindi ko na nakita yung description. Wala na akong panahon para tingnan yung ano, yung sa Davao Light, di ba, or PLDT. Sino bang may gawa na ito? Meralco, PLDT, basta yung ano, yung telecommunications, sila naman talaga ang may rason. Sila yung may dahilan bakit napakarami mga cable wirings dyan, yung mga telecommunications. Tapos syempre pakikipagtulungan nila kay CTTMO para i-regulate yung traffic,
habang ginagawa yung kalsada. Tapos naipagtulungan din kay local government, kay Davao and Davao Light, no? So mga gala, maraming salamat sa mga nanonood dyan. So it's a self-serving content again. Para sa akin lang talaga to sana. I mean, para sa akin talaga to, no? So first and foremost, I have to see to it na itong ginagawa ko is gusto ko, di ba? So gusto ko yung ginagawa ko. It's an update like ano siya? Update para sa sarili ko kasi after 11 days, babalik ulit ako dito sa Davao. So may kita ko ulit yung development after 11 days. Baka yun na nga, di ba? At least hindi pa talaga siya tuluyan naging underground cabling lahat ang lugar. Eh meron tayong nai-imbak na mga footages na maaari natin gagamitin future references, di ba? Kasi sasabihin natin dati may mga headwires yan, no? Di ba? So paano natin malaman? Meron tayong lumang video. That's all for this video. Maraming salamat, no? And bye-bye. Ingat!